Ma'am Sara. Okay, mayong adlaw sa atong mga kababayan na to. Balik ko din sa akong YouTube channel. Welcome po sa ating mga sorry ha kasi halo-halo na ko din eh. Welcome po sa ating mga bagong subscriber, mga lumang subscriber, mga pareha natin mga OFW. Balik ulit ako dito. Ako di ay si Edgar Mihorada, taga San Carlos, Pilar, Bohol, sa mga kaparentihan diha sa Bohol, sa mga silingan diha sa Bohol, sa tibuok Bohol na. Shout out ninjong tanan diha, amping mong tanan, ug happy weekend sa pamilya diha sa Bohol, diha sa San Carlos, Pilar. Hinatanda nga maadyo ang inyong sitwasyon diha. Buong buong mundo na lang, para di lang i-specific natin nga ang Bohol lang dyan nga tanan tibok ika na mo dinhi padung ninyo tanan diha. Salamat sa inyong suporta, maraming salamat sa inyong suporta, tiwala dito sa aking YouTube channel, at maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, imbitahin ko po kayo na po kung pwede i-subscribe ninyo ang aking YouTube channel. Libre lang naman ho yan ang pag-subscribe sa YouTube channel na to. Pindutin nyo na yung subscribe button at samahan nyo ako sa aking mga opinion dito para may sabi ko nga kung may time kayo, may option kayo mapanood ang ating mga reaction ngayon sa ating social media. Okay? Sa mga datihan ko po mga subscriber, nandyan po kayo lagi. Maraming salamat sa inyong suporta. At ito na nga, bago ho ang lahat, God bless po sa ating lahat ngayon, ha? At ito na nga, susuportahan ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura pagka presidente sa taong 2028, darating na election, no? Okay, sinulat ko dito yung pangalan at yung lugar nung napuntahan ni VP Sara, na hindi ho ito nabalita noong noong nakaraang linggo, noong nakaraang araw. Yung kagaya nung napanood niyo nang sa unahan. Yun yung gawa nating reaction ngayon, na pati mainstream media ho dito na mamalita ba sa mga TV na hindi natin ito napanood. Nagantay ako ba na ilang araw na ni nag-vlog nga iba dito, wala eh. Sabi ko i-vlog ko to, magawa ako ng mga video dito sa mga social media din para meron ako ditong makikita na itong si VP Sara na pumunta ito sa lugar dito sa may North Luzon o Northern Luzon, diyan sa may Lamot, Ifugao. Pumunta ho to diyan sa may Rambakan Festival, at ang mga nag-imbita ho sa kanya itong si Mayor Mariano abogado ho ito si Mayor Mariano Buyagawan Jr. Okay, shout out po dyan sa may taga Ifugao, kung sino man ho ang nakapanood dito sa ating vlog ngayon. Swerte ho kayo na pinuntahan kay ni VP Sara. At ang sabi nga nito ni Mayor, tsamba ho ang kanyang pag-imbita dito kay itong Mayor na to. Ang sabi ho niya, tsamba ho ang kanyang invitation dito kay VP Sara sa kanilang lugar na mayroong festival, itong Rambakan Festival, at pinaunlakan ho sila o kaya pinuntahan ni VP Sara itong taga Lamot, Ifugao. Napakalayo nito. Kapag tingnan natin ito sa mapa, ang layo sa kaduluduluhan to, no? Sa may North Luzon. At ang mga tao dito, kung hindi ko nagkakamali, ito yung mga lumad na mga igurot, no? Mga halo-halo ang dyan ba? Yung mga tao dyan. So, mga Ilocano. So, ito yun ang sabi na matawa kayo dito sa kanilang mayor na nagsalita ho dito na ang swerte pa ni VP Sara kasi
inadapt nila doon na bilang isa na rin taga Lamot Ifugao. Ang tindi. Ito yung mga video muna ipapakita ko sa inyo. Tapos dugtungan natin ng mga ano to. Panoorin yung mga video na to at yung kinuha ko lang yung speech nitong mayor at saka kay VP Sara para mayroon talaga tayong nandoon siya noong nakaraang mga araw. At hindi nga ito yung ibinalita sa mga mainstream media. Ito yung munang video na yan. Tingnan natin. Inday Sara, maayong pag-abot sa among bayan ng Lamot. Ako bilang ama ng bayan ng Lamot, binubuksan ko ang aking bisig para sa bawat kababayan at sa lahat ng mga dumalo mula sa iba't ibang bayan ng Ifugao at karating probinsya ng Nueva Vizcaya. At umaapaw ang puso ko na tinatanggap natin ang bisitang pinili tayong samahan sa gitna ng impeachment circus sa Kamara. April 5, Kaarawan ng Lamot, 6 days from now, we will celebrate parada sa kalsada, drums na parang tibok ng dibdib, at mga lamesang punong-puno ng kanin at pansit lamang. Pero please lang, huwag kayong magdala ng cellophane at tupperware kung mayang kailangan. Noong una, sabi ko, suntok sa buwan ang mag-invite kay BP Inday. Pero sabi ko, bakit nga naman hindi? At ayun, umayag siya. Kitang-kita sa social media, nag-viral sa buong Cordillera at Region 2. I became a famous mayor overnight. Ay wala na si Gobyerno, madanagan. Maraming nagbas sa akin. Sabi nila, porque daw wala akong utang. Di sabi ko naman, at least hindi ako bangal. May mga pumuri sa aking katapangan. The only mayor na mag-host at mag-invite kay BP dito sa Cordillera in times of her turbulent time. Siyempre, sabi ko naman, may bayag ako. Hindi lang isa, dalawa pa. Sabi ng mga kasama kong mayor, in-invite ko lahat sila para dumalo. Pero di isa wala. Yung ex-mayor lang ng Manawi ang andito. Sabi nila, Mayor, natatakot kami, baka hindi kami bigyan ng pundo. Pero sabi ko naman, sa atin, lubos-lubusin natin sa 2020. Sabi rin nila, baka daw ako yung maging bagong DPWH Secretary sa 2020. So nag-isip-isip ako. Sabi ko, okay doon. Maraming maletang maidideliver sa opisina. Pero, joke lang ito. Hindi naman ito about color ng politika. Ito ay dahil ikaw, BP Inday, ay bahagi ng kwento ng ating bayan. Nakita namin ang serbisyo ng iyong opisina sa aming munting bayan at binigyan ng pansin kahit kakaunti lang ang aming boto na maikumpara sa mga urban areas. That's what makes it even more special. After the Ifugao adoption rights, hindi ka na lang Madam Vice President na nasa States. You'll be ours. Ikaw na ang bagong kapatid, manang, auntie at lola.
You will be added sa LGU Family GC. At bago mo mamalayan, may inaalok ng ninang slot sa binyag. At isa na ako doon. Sunod, basin umpoy. Sunod, basin umpoy, di ka nga muaten sa akong kasal. Sa sunod na tuig 2027, na ikaw ang ninang. Oo daw, sabi ni Vice. Thank you po. This Ifugao adoption is sacred. It is not a token for a guest speaker. It's reserved for public servants who extended sincere hands even before the rites, out of compassion and duty, not politicking. For the record, last year, Madam, your office OBP helped Lamot with school supplies for elementary pupils, livelihood programs for our small entrepreneurs, food packs sa mga kasama kong solo parents, and after Typhoon Uwan, food packs sa mga affected families. Ni-welcome siya. Tapos may halo pang pabiro itong mayor ng si Mayor Mariano Buyagawan. Pasensya na. Buyagawan na tinawag pa si Bongbong Marcos na bangag. Lupit. Yan itong mayor. Ito yung magiging tao na hindi mo pwedeng diktahan. Ito yung mga tao na may prinsipyo. Hindi takot na nag-imbita kay VP Sara. Bakit si VP Sara ang inimbitahan? Bakit hindi si Bongbong Marcos? Tanong ko lang ho dito sa kay Mayor Sir Mariano Buyagawan. Bakit hindi si Bongbong Marcos? So ayaw nila kay Bongbong Marcos. Kapag si Bongbong Marcos pumunta ng Mindanao, mga tao doon, puro bu ang inabot. Pero pag nakita ninyo, yung mga i-search ninyo sa Facebook, yung pagpunta ni VP Sara dito, lahat yan, di magkandamayaw na tuwang-tuwa sila na pinuntahan ni VP Sara ang lugar na yan. Tapos, ang mga comment yan, I think taga doon yan, na tuwang-tuwa talaga sila. So, sabi nga, di ba, hindi masusulid ni Bongbong Marcos ang Norte. Ayan na nga, na-penetrate na ni VP Sara itong Ifugao. May may nakikita ko dito maganda rin na pagpunta niya doon kasi siguro mayroong siyang nakikita na maganda rin na gagawin siya dyan sa parting niya kasi alam naman natin na bulubunduking lugar ho yan. Napakagandang lugar. Although mabundok pero maganda, tahimik. Pero siguro, isa rin yan siguro sila na na gusto nila magkaroon sila ng mga ganyan, mga kalsada. Baka malay natin na mayroon silang hinihingi ni Bongbong Marcos na hindi na ibigay at ito na. Naghanap sila ng option at kay VP Sara, nakikita nila kay VP Sara ang panunungkulan na maayos ang kanilang sitwasyon dito kapag si VP Sara ang magiging presidente na. At ito si VP Sara, ang kanyang speech doon. Bibili ako ng lupa at bahay dito sa inyo. Para naman sa susunod na fiesta ay pwede din kayong kumuha ng pansit at lechon sa bahay ko. Pinag-iisipan ko pa at parang hindi ko kaya ang adobo na aso. Dahil naawa ako sa kanila. Mabait sila sa akin, ang mga aso. Pero, mga kababayan, kung kayo ay makahanap ng bukaya, dito sa Cordillera, ay marami kami sa Davao City na marunong maglechon ng buhaya. Medyo mahaba-habang speech yan, kaya lang pinutol ko lang. Basta ang importante, mayroon tayong nakikita, mayroon akong na-upload dito na
nagsalita nga ho to siya dyan sa may taga Lamot, Ifugao. So, ano ko lang ba, na balikan ko lang yung pagpunta ni Bongbong Marcos sa Mindanao na noong panahon ng kampanya. Halos ang mga tao doon sinusuka siya. But ito si VP Sara, ang mga tao nagkandarapa, hindi magkamayaw, welcome na welcome sa doon, tapos ginawa pa, inadapt pa siya, ginawang anak mismo ng taga Lamot, Ifugao. Pangarap ko rin makarating ng Ifugao, ha? Sana balang araw, kapag magbakasyon ng Pilipinas, makapunta rin ako ng lugar na yung Ifugao na yan. At nakikita ko ang mga tao na sobra nilang saya. Pati sa mga nag-comment, lahat ng mga video yan, tinitingnan ko, ang comment nila yan, puro positibo kay VP Sara. Wala wala talaga silang na, bakit pumunta pa yan dyan? Magnanakaw yan. Bakit pumunta dyan? Hindi takot ma-impeach. Walang ganun. Kahit mismo kayo manood ng mga yan, yung mga video na yan sa panoorin nyo sa mga Facebook. Hanapin nyo lang. VP Sara sa Ifugao. Lalabas yan mga video doon na ang dami na ang mga reaction yan sa mga tao sa Ifugao. Welcome na welcome. Siguro hindi naman siya siguro gawing adapt doon kung hindi siya welcome talaga doon. Di kagaya Bongbong Marcos na pagpunta ng Mindanao, nagtago pa nga eh. Ito si VP Sara. Pagpunta ng Ifugao, sumugod sa Ifugao, na penetrate ang Ifugao. Grabe. Ganon siya kapag nag-imbita sa kanya. Biro mo, sabi ng mayor, di ba? Suntok sa buwan. Kung pag-imbita namin kay VP Sara, ang dami naming inimbitahan dito mga mayor, pero hindi pumunta kasi takot. Bakit ako takot? Sabi ng mayor, narinig natin yun, na mayroon na ba daw siyang 2 bayag. Ibig sabihin, hindi naman daw sila bangag. Bakit siya takot? Ibig sabihin talaga niya dito, si Bongbong Marcos, yung lugar na yan sa Ifugao, kung saan man to, isa na yan sa dahilan, si Bongbong Marcos dyan, sinusuka na sa Ifugao. Wala, hindi natin alam kung gaano kalapad ang Ifugao, pero mayroong lugar ho dyan, itong Lamot, sinusuka si Bongbong Marcos. At welcome na welcome si VP Sara. Ito yung napakaganda. Sabi ko, gawan ko to ng reaction. Walang nag-react nito mga kahit man lang ng mga malalaking vlogger. Sabi ko, gawan ko to ng reaction. Ang ganda nito. Na penetrate ni VP Sara itong Ifugao at ang mga tao dyan na sobrang galit sa kay VP Sara. Ito na VP Sara po sumugod na dyan sa Northern Luzon. Sa North na. Pinakataas ng norte sa Luzon, unti-unting sasakupin ni VP Sara yung lugar ng Luzon. Sabi ko nga mayroon na siyang pundong Visayas at Mindanao Ito na penetrate niya itong Ifugao. Ito bang mga kalapit na lugar ho dyan? Anong mga probinsya pa ho dyan sa magkalapit dyan? Paano kung sumama ho dyan dito sa mga tao na to? Nako! Pag-i-eleksyon na hoy! Si Bongbong Marcos, sinusuka na pala dyan, ito sa lugar na to. So napakaganda. Hindi ko gawin ko ito reason kasi wala talagang nito. Mga mainstream media, hindi binalita. Meron ako nabasa dito sa online lang. ABS-CBN. Pero konti lang. Nilagay na doon, konti lang. Kasi nakita ko to Nakita ko tong post nitong mayor na to na ang dami daw nilang inimbitahan. Wala daw talagang isang pumunta. Pero si VP Sara nila na-expect na pupuntahan talaga ni VP Sara kasi sa layo, bundok. Pero laking gulat nila na pinuntahan talaga ni VP Sara itong lugar na itong Ifugao. So God bless po sa mga taga Ifugao. Ulitin ko po, Edgar Mejorada, taga San Carlos, Pilar Bohol. Shout out po sa ating mga nanonood dito sa ating YouTube channel. God bless po sa ating lahat.